Ako kahapon was the first day of that NCAP, no? Tell us your experience. Ano yung mga lessons learned? Ilan? Parang mahigit 800 yata. Kaya nga, Actually, sige po. Naitala ho namin for the first day, the entire day, is 1,112. Wow. As compared ho, nung May 19, same day, Monday, ang naitala ho namin sa NCAP violation is 3,900 plus. So, you will see the difference. 2,000, almost 2,800 yung diferensya. Nung Monday na nag-violate na wala pang NCAP at kahapon. So, yung 2,800 na nabawas na traffic violators, malaking bagay ho yun sa road safety. And perhaps, nakaiwas din tayo ng mga road crash incidents because maraming disiplinado at takot na mag-commit ng traffic violation. Yun po ang magandang resulta ng NCAP. Kasi alam naman natin, ang mga drivers natin, kapag walang bantay, walang driver, kung ano-ano ang ginagawa, pasaway. Kahit sa Commonwealth, nakita natin trending yung mga motor na sa motorcycle lane, walang nagsisigsag-sigsag, walang sumisingit, parang may himala. May himala. Diba? Kaya naman palang sumunod. Kaya naman palang maging disiplinado. Bakit hindi ginagawa noon? Big Brother's watching. Ano yung mga kadalasan ng mga traffic violations po na nakita nyo kahapon po dito sa 1,112? Beating the red lights, swerving? Most of them are disregarding traffic sign, motorcycle lane, violation ng EDSA bus lane. So yung po, tutugunan po ba yung lane markings? Dahil ako, ruta ko ang Commonwealth, pero talagang mga stretches po dyan na walang lane marking dahil inaspalto? We are aware of that. We are aware of that. May mga instances na may ginagawang DPWH na asphalt overlay. So talagang natatabunan. So hindi naman kami nag-i-implement sa mga lugar na yun kasi parang pang-hold up naman na yun kung alam namin kami ang may kakulangan at i-enforce namin yun na walang linya. At yung NCAP po, may validation ho yan. Pinitingnan ng isang team kung tama yung huli at binavalidate at ina-approve pa. So hindi po agad-agad kahit may kami outright pitik lang ng pitik at huli ng huli. May validation process po kami. Yun ang kagandahan ng aming sistema. Speaking of yung validation process, meron panawagan po si Senator Chis Escudero na yun na nga, yung pagpapadala ninyo ng violation ticket, ng summons or whatever that is through snail mail. Paano po yan? Kung iba na yung address, iba na po yung nakatira po dyan, hindi na po yun yung ano. Tapos alam naman po natin na hindi naman talaga very efficient at effective ang ating postal office. Yung dapat sana 2-3 araw lang, baka umabot ng 1 buwan. Paano po yun? Ano po ang sagot po niyo po dito sa snail mail na ito? Yes, ma'am. Actually, we just had a meeting with with telcos yesterday and with ASEC Vigor Mendoza. We're addressing it kasi in the soonest time, ilalunch naman natin yung within 1 hour kapag nahuli ka, you'll get a text message and email with the help of LTO and telcos kasi magkakaroon na rin tayo ng coordination sa LTO, yung database nila na isama ang sa registration ng phone number and email ad ng mga registered owners. So in time po, mas mapapaganda natin ang sistema. But we have to act now, we have to implement it kasi yun lang ang sagot sa mga maraming pasaway at walang disiplinang driver sa ating kalsada. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.